Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. National Irrigation Administration o NIA naniniwalang walang halong politika ang mga major project ng nasabing ahensya. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Patsen ni National Irrigation Administration Administrator Eddie Guillen nga awan ti maris politika kadagiti major projects nga ipatpatungpal iti nasao nga ahensya. Dahiti kadbaban iti pan nakaprobar na dagitoy ni President Ferdinand R. Marcos Jr. May isa pamanagnag tita kat iti balog-balog multipurpose dam. Ilalawag ni Guillen nga iti administrasyon ni dati Presidente Cory Aquino kat naiyakar ti pondo ti Ilocos Norte Ilocos Sur Abra Irrigation Project para iti nasao nga dam. Ipasigurado ni Guillen at ikalikagom dagpada kani PBBM ket mapaduras ti agrikultura kadagiti amin a lugar diti Pagilian dayta ket anyaman a kolor ti politika iti suportaran dagiti residente. Ti inisaip ket maysa a proyekto diti Region 1 a nabayagen nga urayen dagiti Mannalon. Ti naso proyekto ket marugen itatatawan ken manamnama a malpas into no 2030. Manipod Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Mahigit 800 kabataan sa lalawigan ng La Union nakapagtapos sa Police Community Academy. Narito naman si Glenda Sarak para sa balita. Balaygi ang naglapas iti Police Community Academy ng PCA ti La Union Police sa Provincial Office ti 8-75 nga agtutubo. Manipod iti nagduduma a lugar ditoy La Union. Naangay ti graduation ceremony kar iti agtutubo baban iti panangidaulo ni Police Colonel Harold Bruno, Provincial Director ti LUPPO, bayat na nagserbikas kang runanas ang ili ni Police Brigadier General Lou Evangelista, Regional Director ti Police Regional Office 1. Eteman ti Regional Director kinumendaran na dagiti agtutubo ken inyunay-unay na tinapatag nga akam dagitoy iti panang pasaya at iti komunidad babaan iti panang taginayon iti linak ken kapya. Sakbay ti graduation rites na angay ti Police Community Academy Bootcamp dagiti partisipantes nga agtutubo. Sigon kini Colonel Bruno, tarigagay ti aktibidad a mapabilag dagiti agtutubo ken maipasagapsap iti kapanunutan dati panagbalin a nasaya at a leader. Dinakamat na pay ang makatulong ti PCA no mailiklik dagiti agtutubo kariti dakas abambanag kan kini daw nati panang suporta ti tunggal maysa iti PCA. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 16 na milyong pisong halaga ng SAAD projects inilaan sa lalawigan ng Eastern Samar ngayong 2025. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Mga kantidad din sobra 16.3 milyones de pesos na Special Area for Agriculture Development o SAAD projects at na ihilutaga Eastern Samar yan ang tuig 2025. Inatunigin sayod ni Justin Medellero Jessica Alvero SAAD staff at Department of Agriculture Regional Field Office 8 durante ang usapang agrikultura program at DYS Radyo Pilipinas Borongan na naglabay ng adlaw. Ang nasabi ang kantidad sigun kanda Del Euro o Alvero in parent livelihood projects kundi 5 para pagbabaktinan swine, 6 para pagmamanukan ug 13 pagtatanam ng high value crops in pareng 24 ang grupo in mga parag-uma probinsyan sinirangan Samar. Panuyan saad nga diri laton direktang
lang ang mga benepisyaryo ng live load projects ang makakabenepisyo, kundi pati ang komunidad makakatagamtam hin presko ng barato nga mga produkto agrikultural tika nga saad beneficiaries dugang pahan saad staff. Tika nga syudad ng Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Taunang vaccination drive sa bayan ng Bontoc, Southern Leyte, ilulunsad sa susunod na buwan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ruel Bugnos. Ang Municipal Agricultural Services Office kon Magso sa lungsod sa Bontoc, Southern Leyte maglusad sa tinuig nga vaccination drive karong buwan sa Marso. Kini nga maong kalihukan subay sa pagsaulog sa Rabies Awareness Month. Makigiusa-usab ning maong programa ang Provincial Veterinary Services Office sa lalawigan sa Southern Leyte ug ang Rural Health Unit. Matod pa sa Magso nga pagasugda ng pagbakuna sa mga barangay sa Riverside area gikan sa Marso 4 hangtod 12. Samtang ipasabot ra usab ang schedule alang sa Valley, Coastal ug Highlander areas. Kalabot niini, giauhag karon ang publiko nga pabakunahan ang ilang nga binuhing iro aron nga maproteksyonan ang komunidad batok sa rabies. Ang ngayong masayran nga ang tema sa pagsaulog sa Rabies Awareness Month mao ang Rabies Free na pusat aso kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Balita gikan sa Southern Leyte kini si Roel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. 4th Infantry Division ipinagdiwang ang 55 taon ng service excellence at kinilala ang outstanding units at personnel. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Gisaulog sa 4th Infantry Division ni atong Pebrero 3 siyang ika-55 nga anibersaryo, pinaagi sa usa ka kasarangan apan makahuluganon nga selebrasyon nga naghatag pasidungog sa Legacy of Service Excellence, pasidungog sa nangagi, pag-ila sa mga kasamtangan nga achievements ug fostering camaraderie among troops. Uban sa tema nga 55 years of service excellence, sustaining peace, fostering progress, ang selebrasyon karong tuiga naghatag og pasidungog sa tanang kanhi og karon nga mga opisyal, enlisted personnel ug civilian human resources nga walay puas nga nagtrabaho og naghimo sa Port ID nga usa ka simbolo sa excellence ug dedikasyon. Gisugdan ng selebrasyon pinaagi sa wrestling ceremony sa Fajardo Memorial Park. Kining pasinugog sa mga nahulog nga Diamond Troopers kinsa mibayad sa kinataas-ang sakripisyo sa linya sa katungdanan nagsilbing pahinumdom sa lawom nga kasaysayan sa Port ID ug sa kaisog ni adtong naghatag og dalan alang sa malungtarong kabilin niini. Nagpasiugda sa kalihukan mao ang paghatag og mga award sa mga exemplary Port ID personnel og outstanding units nga gipahigayon sa Montalban Hall. Usa ka plaque of recognition ang girepresentar sa mga opisyales o enlisted personnel alang sa ilang talagsaong dedikasyon o talagsaong kalampusan sa pagtuman sa ilang mga katungdanan o responsibilidad. Sayang mensahe si Port ID Commander Brigadier General Michel Anayron Jr. kinsa nangulo sa kalihukan ni auhag sa tanan nga pasidunggan ang nangagi og dawaton ang umaabot sa pagpamalandong sa 55 katuig nga kahusayan sa serbisyo. Iyang gipasiugda ang taha sa Port ID isip magbalantay sa kalinaw ug kauswagan. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro.
puntahan naman natin ang Zamboanga. Tripartite Memorandum of Agreement nilagdaan matapos ang tuluyang pagbagsak ng Communist Terrorist Group sa Misamis Occidental. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Ilagdaan sa 1st Infantry Tabak Division sa Philippine Army, Misamis Occidental Police Provincial Office ug sa Misamis Occidental Provincial Government ang usa ka tripartite memorandum of agreement alang sa security, peace and order, unity and stability efforts o spouses sa Misamis Occidental. Ang landmark agreement timaan kini sa panagiusa sa Tabak Division, PNP ug sa pagamahanang probinsyal o sa mga stakeholder diya sa ilang hiniusang paningkamot sa pagkabot sa Kausay Kalinaw sa lalawigan. Gimo ang paglagda o man ang malampusong pagbungkag sa Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTFL-CAC sa duruha ka Communist Terrorist Group o CTG guerrilla fronts nga nagpugad kanhi sa Misamis Occidental. Gumikan sa maong kalampusan, mikabat sa 28 ka mga barangay sa Misamis Occidental ang hingpit nga nakalingkawas gikan sa impluensya sa CTG o gapagtahan sa 128 ka mga sakop sa guerrilla front Sindong o guerrilla front Joji. Ang Misamis Occidental nahimo nagkarong insurgency-free province human sa hingpit nga pagkabungkag sa guerrilla front Sindong nga misang potosab sa pagkahugno sa Western Mindanao Regional Party Committee. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Mga visually impaired ng mga individual sa Butuan isinailalim sa regional-wide computerized training. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayanara Sumapad. Gipailom sa usa ka computerized training ang mga person with disabilities sa Dakbayan sa Butuan sulod sa duha ka semana kini sa pagpanguna sa Resource for the Blind kon RBI aron sa pag-empower sa mga visually impaired nga individual pinaagi sa teknolohiya. Ang mga partisipante nakabaton sa basic essential computer o assistive technology skills nga makatabang kanila sa pag-navigate sa digital world. Gikan sa screen readers to keyboard shortcuts, gitudloan usab sila sa RBI's mga tools para sa education, employment ug independence. Pinaagi sa regional-wide nga programa sa computer skills training, nakabaton ang mga benepisyaryo ug kahibalo sa teknolohiya. Sumala pa sa mga benepisyaryo nga kini dakong hagit kanila apan maghatag usab kini sa ila og dakong oportunidad ug kahibalo. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. PhilHealth Iligan City at Lanao del Norte nakakolekta ng mahigit 5 milyong piso na halaga ng kontribusyon sa taong 2024. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Miabot sa kapin 5 million pesos ang kinatibuk ang kontribusyon nga natigom sa PhilHealth Iligan City and Lanao del Norte sa tuig 2024. Mukabat sa kapin 1 ka milyon ang kinatibuk ang ihap sa mga miyembro sa maong ahensya. Base kini sa datos nga gipahibalo sa PhilHealth dungan sa pagsaulog sa ilang ika-30 nga anibersaryo. Sa iyang pamahayag, misaad si PhilHealth Regional Vice President Delio Aceron II nga magapadayon ng paningkamot sa ahensya sa paghatag og matinud-anon ug dekalidad nga serbisyo publiko alang sa mga Pilipino. Padayon usab nga gipalig-on sa PhilHealth 10 ang National Health Insurance Program o NHIP ug Universal Healthcare o UHC alang sa 5.2 ka milyon ka Pilipino sa rehiyon sa Northern Mindanao. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.